Hello guys! Welcome back sa ating channel at sa video na ito, pag-uusapan natin yung isa na naman sa mga madalas itanong sa mga na-upload ko na videos tungkol sa GCash G-Loan. So marami yung mga nagtatanong like, Miss Gia, nag-home visit ba ang GCash no? Or yung mga kolektor ni GCash G-Loan kapag hindi ka nakabayad or matagal na hindi ka nakabayad ng iyong utang. Marami kasi ang kinakabahan, lalo na kapag post-due na ang kanilang loan, yung iba ilang araw pa lang na delayed, sobrang worried na. And yung iba naman, ilang buwan nang hindi nakakabayad, kaya iniisip nila kung may pupunta na ba sa kanilang bahay or sa kanilang tahanan, no? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin, isa-isahin natin yung mga katanungan nyo. Pag-usapan natin kung totoo bang may home visit ang GCash, yung mga collector ni GCash G-Loan. Ano nga ba ang pwedeng mangyari kapag hindi ka nakabayad at ano ang ginagawa ng collections? At syempre, ano ang dapat mong gawin kung hirap ka talagang magbayad? Kaya tapusin mo sana yung video na to kasi nga pag-uusapan natin yan isa-isa at para lang din maging aware ka at hindi ka basta-basta maniniwala or naniniwala sa pananakot ng iba sa online. So, disclaimer mga ka-interview ha, hindi po ako employee ng GCash o anumang lending company. So, bali ang sasabihin ko rito or sa video na ito ay based lang sa experience ng mga borrowers, public informations, at yung mga educational purposes lamang. So, nakita ko yung mga ibang borrowers na nag-share ng kanilang mga experience sa ibang mga social media at sa Reddit. At syempre, mas maganda pa rin na magbayad tayo ng utang kapag kaya natin para maiwasan ang problema sa future. So, ayun nga, bago natin sagutin kung may nag-home visit ba, unahin muna natin kung paano gumagana ang G-Loan. So by the way kasi mga ka-interview, ang G-Loan ay lending service sa loob ng GCash app at lending partner nito ay Fuse Lending. At kapag umuutang ka sa GCash G-Loan nga, meron itong mga terms and conditions. May due date na nakalagay at syempre may responsibility kang bayaran ito monthly. Madali kasi mag-loan ngayon dahil online lang, ilang clicks lang, may pera ka na agad. Pero minsan dahil emergency, pagkawala ng work, business problem, o kulang talaga ang ating income, dumarating sa point na hindi na tayo nakakabayad on time. At doon nagsisimula yung stress, yung mental health problem natin, no? Kasi talaga, pag utang ang pinag-uusapan, mental health ang unang naapektuhan, yung emotion natin. Kaya ngayon nga, ito na ang sagot sa katanungan. Possible ba ang home visit ni GCash? Ang sagot dyan mga ka-interview ayon nga sa mga nakalap natin na information, may mga pagkakataon na may third-party collection agency na nag-home visit pero hindi ito automatic sa lahat ng borrowers. Hindi kasi ibig sabihin na isang araw ka palang late ay may pupunta agad sa bahay mo. Usually, ang unang ginagawa kapag post-due yung account natin kay GCash, meron tayong matatanggap ng mga text messages, yung mga emails, tawag at syempre collection reminders. Pero habang tumatagal na hindi natin nababayaran ang ating utang nga, may possibility na ma-forward ang account natin sa collection agencies. At may ilang collection agencies kasi na nagsasagawa ng field visit or home visit. Bakit ba may home visit? So, hindi kasi ito parang eksena sa pelikula na nahuhulihin ka agad, no? Kadalasan, ang purpose ng home visit ay una, mag-remind tungkol sa unpaid loan mo, magbigay ng demand letter, o di kaya makipag-coordinate tungkol sa payment arrangement. Okay? So, sabi ko nga, hindi yung pahihiyain ka. So, minsan din, sinecheck nila kung active pa ang borrower sa address na nilagay. Pero tandaan nyo mga ka-interview, ang utang ay civil obligations. Hindi ka agad makukulong dahil sa hindi ka nakakabayad ng loan. Kaya nga, kapag post-due ang Z-loan mo, ito ang mga posible or possible na mangyari. Una, sunod-sunod nga na reminders, makakatanggap ka ng mga text messages, ng mga emails, yung mga tawag mula sa collection agencies kapag na-forward yung account mo sa collection agencies nga. Minsan pa ulit-ulit yung mga text messages, yung mga calls, emails, kaya nakaka-stress lang din talaga.
At syempre, tataas ang penalties at interest. Habang tumatagal kasi na unpaid ang loan, possible na madadagdagan ang mga charges depende sa terms ng loan mo. Kaya nga, mas lumalaki ang total na kailangang bayaran. Number 3, maapektuhan nga ang credit record mo. Ito ang isa sa pinakamahalagang dapat maintindihan ng borrowers dahil ang lending companies ay maaring mag-report nga sa credit bureaus tulad ng Credit Information Corporation at kapag may negative payment history ka, mahihirapan kang ma-approve sa ibang legit loan apps, sa ibang mga legit lending companies, yung mga financial institutions or yung mga banks, no? Sa credit cards at yung mga financing companies in the future nga. Kaya kahit maliit na loan lang minsan, okay, malaki ang epekto nito sa future borrowing capacity mo. And maraming borrowers ang sobrang natatakot kasi dahil sa mga nababasa nila online, pero importante rin na malaman kung ano nga ba ang hindi dapat paniwalaan agad. Hindi lahat ng trades ay legal. May ilang collectors na sobra kong magsalita, pero tandaan, bawal ang harassment, bawal ang pamamahiya, bawal ang pagbabanta. So hindi rin kasi dapat kinokontak ang ibang tao para ipahiya ka. And based sa experience ko naman sa GCash, GLoan or yung mga collector nila, wala pa naman ako na experience na pinapahiya nila ako. Minsan nakakatanggap ako ng mga text messages pag post due lang yung loan ko pero walang mga pananakot. Hindi kasi ibig sabihin na may demand letter ay makukulong ka agad. Maraming natatakot kapag nakatanggap ng demand letter kasi, pero ang demand letter, mga ka-ins review, ay formal reminder lang na kailangan mong bayaran ang obligation mo. Ngayon nga, ito ang pinaka-importante. Kung hirap ka talagang magbayad, huwag kang magtago, okay? Huwag magpalit agad ng number para umiwas at huwag baliwalain ang mga reminders. Mas mabuting una makipag-usap ng maayos, mag-request ka ng payment arrangement kung possible at magbigay ng honest update tungkol sa financial situation mo. Minsan kasi, mas willing silang makipag-coordinate kapag responsive ang borrower. So guys, reminder lang ha, huwag umutang kung hindi kailangan at syempre, kung uutang, siguraduhin natin na meron tayong pambayad at planuhin ang monthly dues at iwasan din natin yung multiple loans ng sabay-sabay, lalo-lalo nga sa GCash, GLoan kasi mahihirapan talaga tayo magbayad, lalo kung weekly na may babayaran tayo. Kasi minsan nga ang problema, uutang sa isang para pambayad sa ibang hanggang sa lumalaki yung utang natin at syempre nawawalan na tayo ng control. Kaya nga kung may utang ka ngayon at nahihirapan kang magbayad, hindi ka nag-iisa mga ka-ins review, marami tayo. Maraming tao ang nakakaranas ng financial struggles, nawawalan na ng trabaho, bumaba ang income, nalugi ang negosyo, o di kayo nagkaroon ng emergency, no? Pero importante pa rin na harapin natin ang obligations natin ng maayos. Unti-unti man, ang mahalaga ay may effort kang ayusin ang sitwasyon mo. At iyon ang sagot sa tanong na nag-home visit ba ang GCash, GLoan? Possible ito sa ilang cases lalo na kapag matagal ng unpaid ang account at na-forward na sa collection. Pero hindi ito automatic na sa lahat ng borrowers. Mas mabuti pa rin na una, maging responsible borrowers, makipag-coordinate nga kung may problema at iwasan ang pag-ignore sa obligations. Kaya kung nakatulong ang video na to, please don't forget to like, share, and subscribe at don't forget to click the bell icon dyan sa baba para maging updated ka sa mga susunod na videos natin. Ayan, thank you for watching and God bless everyone. Bye!